aral kung ba't beatitude, ibig sabihin ito yung dapat maging attitude. Dapat ang attitude ng anak ng Diyos ay mapanalanginin. Okay, handa? Basa. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian. At ang kapangyarihan at ang kalawalhatian magpakailanman siya nawa. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong amang sa kalangitan. Tatapwat, kung hindi nyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Manalangin po tayo, Panginoon Diyos, sa langit, pakipagpala po ng mga salitang ito, sa kaunawaan ko at kaunawaan ng bawat isa sa patnubay nga po ng Banal na Espiritu at paglukob, pagdalisay ng aming buong pagkatao sa magitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Prayer. Ang laging pagdarasal ay magandang asal. Ayun. Nilikha sa matinding panunulat ni Rienin Andal. Mga minamahal, kayo ba'y nananalangin? Lagi. Dahil ang ating usapin ay Kristiyanong paglago. Kristiyanong paglago, nang ibig sabihin ay yung tayo ay natibay habang natagal sa Panginoon. Sweeter than ever. Ever than before. Kumbaga ay, alam nyo, ang Diyos ay hindi dapat terminong parang katotohanan siya'y nakakaumay habang nagtatagal. Hindi ho yun. Kapag ganyan ang inyong nararamdaman, please search yourself. Ang Diyos ay hindi habang natagal ay nakakaumay. Pwede yung asawa natin. Pwedeng ako sa asawa ko. Kasi nakakakita tayo habang nagtatagal ng kapalpakan. Pero ang Diyos hindi pwedeng i-apply doon. Tama? Kung waga sa siwang ng liwanag ng araw, yung sinag niya ay maliwanag na, di lalo yung araw mismo. Tama ba? Ang Diyos po, wagis-wis lang ng kanyang kagandahan ng ating nakikita. Hindi ho siya habang natagal ay pasama. Hindi ho siyang matamis na habang natagal ay papait. Tama ba? Hindi ho siya nakakaumay. Alam ko sino nakakaumay? Ikaw. Pakain ka ng Diyos ayaw pang maglingkod sa Kanya. So, kailangan po natin, yung habang tayo natagal sa mga kapatid, huwag tayong arak. Kaya ito mga kapatid, huwag kang mag-iimik na kakayanin ko. Lagi mong duduktungan ng biyaya ng Diyos. Mapapahiya ka. Dahil si Pedro nagsalita din sa anumang paraan, Panginoon, di kita ipagkakanulo. Pero anong nangyari? 3 beses. Walang malakas sa atin. Pero the more you acknowledge how weak you are, dun ang Diyos naluluwalhati. Sapagkat ang Diyos ay tumutulong dun sa nahingi ng tulong. Tama ba? Ang Diyos ay marunong magtaas doon sa sayad. Hindi yung utak ang may sayad, kundi dahil sa pagpapakababa mo. Tama ba? Kaya mga kapatid, ang halaga po mga minamahal na tayo ay habang nalaoy natagal, ay pabago, hindi palala. Paunlad, hindi pa ok-ok. Tama ba? Lalo ka na ikaw ay membro ng God is Able,
Baptist Church. Pero isa sa kung bakit tayo ay hindi makaabot sa tinatawag na maturity o spiritual development kasi nane-neglect natin ang Bible reading na ating pinag-aralan na dapat na ay kilala natin si Kristo kapag tayo nagbabasa lalo ng kanyang talata, ng kanyang mga salita. Amen? Pero hindi rin naman automatic na ikaw ay nakapagbasa, napalakas ka. Kasi baka naman ginagawa mo yan just for the sake of duty. Basahin mo yan dahil alam mong nangangailangan ka. Tama ba? At halata mong ikaw ay nakapagbabasa na natututo kasi nakakapag-share ka na. Pero basa ng basa ka, wala ka malang, hindi ka na-bless. Wala ka may share. May kulang doon. Baka man hindi masama, pero may kulang. Pero isa mga kapatid, kung bakit hindi tayo makakaabot sa tinatawag na larangan ng development, yung bang kahit binabagyo ang buhay, nakakapagpatuloy, na kahit ikay natatapilok, nakakabangon agad. Tama ba? Yung bang kahit ikaw ay maraming problema, ay nakakapagpatuloy kayo. Bakit? Tumibay ka na eh. Kumapit ka na kay Jesus eh. Parang paraan. Nagbabasa ka nga ng Bible at dapat mapanalanginin. Sabi ko sa inyo lagi, walang kalapating nakalilipad na iisa ang pakpak. Dapat dalawang pakpak. Amen? Hindi ka aangat kung puro Bible ka lang, pero walang prayer life. Puro prayer lang, pero walang Bible. Magkasama yan. Tama ho ba? Hindi dapat pinaghihiwalayan. Para ang sarap kumain ng may pang-ulam. Pag puro pang-ulam, ang sama din. Pag puro kanin, sama din. Pagsabayan. Pag hindi ubos ang isang salop. Tama ba? Pagsabayin mo sa iyong buhay ang basa ng Biblia at pananalangin. Araw-araw. Tama ba? Kasi kung yung aalamin dito sa teksto, unbeliever nga, nagpipray, wala namang mangyayari doon. Di lalo kung believer ka. Iba nga, panalangin eh. Paganda ng boss, pambihira. Sa ulo ko na eh. Lalong-lalong nangangailangan na yung awa. Doon ako sura eh. Bakit hindi ka nangangailangan? Ay pagandahan ng boses eh. Kailan ko lang nalaman, yung pala yung recorded. Masama ng tingin nila sa Diyos, ano? Bukod sa wala ng kwenta, naka-record pa. Pero nananalangin. Dilalo ka na dapat. Tama ba? Kayo pinananalangin pa. Ano ho? Ngayon, tinuruan tayo mismo ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, Panginoong Diyos ang nagturo eh. Kaya sabi po ng talata ninyo po, magsidalangin nga kayo ng ganito. Bakit? Pag ang Panginoong Diyos na nagpayo, pag ang Panginoong Diyos na nagpapagawa nito, ito'y garantisado. Sapagkat palpak yung nakikita niya eh. Yung mga previous verses, palpak yun. Yung mga paulit-ulit na panalangin, katulad ng ginagawa ng mga pagano, palpak yun eh. Hindi ino-honor ng Diyos. Hindi lahat ng panalangin may dating sa Diyos. Kaya nga Diyos yung nagturo, ganito. Kung kayo mananalangin, ganito. Yung iba naman, sobrang natuto. Bakit? Ay sinaulo. Kinanta pa. Di ka siguro, maraming bisita natin. Aba, kanta namin yun ah. Alam mo, maganda, hindi ganito. Hindi kanta namin. Maganda, buhay namin yun. Tama ba? Gusto nyo ba lumago sa Panginoon? Kasi hindi natin masasabi ang ating hinaharap sa buhay. Tama ba? Maraming challenges. Susubukin tayo ng Panginoon kung talagang si Kristo'y mahal mo. Susubukin talaga tayo ng Panginoon kung talagang hanggang saan tayo susunod sa Kanya. May mga darating sa ating buhay ng higit sa ating inaasahan. May darating sa ating mga buhay ng higit sa ating makakaya. Paano kung tayo'y hindi naging matatag sa Panginoon? At paano naman tatatag sa Diyos na hindi ka naman natawag sa Panginoon kung kailan lang may problema?
Dapat paghandaan mo na yung mga posible na bagaman ayaw mo mangyari, pero hindi nga ikaw ang may hawak ng pangyayari. Tama ba? Hindi ho lahat tayo pinapayagan ng Diyos laging nakangiti. Minsan ina-allow din ng Diyos na tayo minsan isang araw ay umiiyak. Be strong in the Lord and in the power of His might. Ako'y inabot ng biyaya ng Diyos way back 1986. Ako'y 16 years old. Hanggang ngayon, no. Ang problema ay hindi natatapos. Hindi after 5 years wala nang problema. Hindi after 10 years wala nang problema. As long na buhay ka, may problema. Sa langit yan, walang problema. Gusto mo ba ng buhay na walang problema? Gusto niyo? Umuna ka na. Tama ba? Kaya huwag tayo magitla. Problema. Hindi na dapat kagitla-gitla yan. Ang kagitla-gitla, alam mong may problema, anong ginagawa mo sa buhay mo? Anong ginagawa mong spiritual life? Kaya madali tayong masukat Inat na isiglang-sigla. Pagdating ng problema, asan ka? Huwag mong dadaanin sa kaarakan ang paglilingkod. Tapos ka agad. Hindi pa sikat ang paglilingkod. Pagmamakaawa ang paglilingkod. That is from grace to grace. From mercy to mercy. Ano ba ang pastor nyo? Kayo nakakatagal? Hindi dahil niya. Dahil ang awa ng Diyos. Kayo din. Kaya dapat tayo maging mapanalanginin. Amen? Gusto nyo bang tayo magpapangipangita ulit sa susunod na anniversary? Na may kanya-kanyang uniform na t-shirt? Diba? Nakalungkot. Magkasama ng kabilang anniversary. Noong sumunod na anniversary, wala na. Kasi, our strength ay hindi atin. But in the power of His might. Prayer. Number 1. Ito ituro ng Panginoon. Sumakinig po tayo. Ano ho? Kung babasahin po natin ito, meron siyang inayawan. Kaya ito ang ating pakinggan. Ito yung gusto ng Diyos na tipo ng panalangin. Sapagat ito yung panalangin na may mangyayari sa iyo. Spiritual na buhay. Dadalhin kang palapit sa Diyos, hindi palayo sa Diyos. Ngayon, kung hindi nangyayari ito sa iyo, baka ang panalangin mo hindi ayon sa ganitong panalangin. Tama ba? Okay, number 1, ground for growth. Alam niyo yung tunay na panalangin? Ground for growth. Ano yon? Ano yung ground for growth? For growth. Kasi tayo nga po yung nananalangin, nagtuturo na dapat tayo lumago. At ang gusto ng Diyos, para tayo lumago, manalangin. Pero ano yung ground for growth? Ano sabi po ng talata? Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin. Mga kapatid, hindi ho lahat ng nananalangin lalago. Naniniwala ba kayo? Hindi ho lahat ng nananalangin may nagaganap na pagbabago. Kasi wala yung ground for growth. Ano yung ground? Dapat tiyak mong ama mo ang Diyos. Nakikaama namin Tama ba? Aba. Lalo pag mayaman, ang dami. Pacquiao, anak mo din ako. Sige, makakamao ka niya. Duterte, anak mo rin ako. Hindi, ba't kita anak? Hindi lahat pwedeng tumawag kay Pacquiao na tatay. Hindi lahat pwedeng tumawag na valid na tatay kay Digong. Mind you, hindi lahat valid na tumawag sa Diyos na Ama. Kahit manalangin ka pa, lumuha ka ng dugo. Kung di mo tiyak na ikaw ay anak ng Diyos, walang mangyayari sa iyong buhay panalangin. Tama ba?
Kaya ang prayer dapat mayroong ground for growth. Ano yun? Ang sabi, Our Father. Our Father. Dapat reality. Dapat valid ang pagtawag mo sa Diyos na talagang anak ka niya. Ay hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karya ng langit, hindi, perke nakikiama ka, ay anak ka nga niya. Be sure that God is your Father. Are you with me? Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin. Sambahin nawa ang pangalan mo. Prayers can contribute growth spiritually only for the true children of God. At ang tunay na anak ng Diyos, ito. Tingnan niyo po ha. John chapter 20 verse 17. Punahin po natin itong pangungusap na ito na sinalita ng Panginoong Hesus mismo. Ang sabi, Jesus saith unto her, touch me not, no limitang here. For I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father and your Father. Tingnan niyo, hindi sinabi ni Kristo, our Father. Unto my Father and your Father. And to my God and your God. Are you with me? Kasi bakit? Hindi naman si Kristo kauri natin. Iba ang pagiging anak ni Kristo sa pagiging anak natin ng Diyos. At iba ang pagiging Diyos ni Kristo sa Ama kaysa pagiging Diyos natin sa Ama. Are you with me? Kaya your Father, my Father and your Father, my God and your God. Yan, ano ibig sabihin niyan, yung your Father? Tingnan po ang mga cross references niya, tinignan ko po pag sinabing your Father, papatak po tayo sa John 1 verse 12. Are you with me? Sino ang anak ng Diyos? Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Mind you, hindi lahat may karapatang tawaging anak ng Diyos. Ang binibigyan lang ng karapatang tawaging anak ng Diyos ay yung sumampalataya kay Jesus. Sino ang anak ng Diyos dyan? Ano sabi ng Revelation 21:8? Ngunit sa mga duwag at sa hindi mananampalataya, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang apoy. Sabi naman nila, ako nananampalataya rin kaso lang hindi ko tiyak. Kapag nananampalataya ka at hindi ka tiyak, ang tiyak, hindi ka talaga mananampalataya. For faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. If there is faith, there is assurance. And when there is assurance, there is faith. Are you with me? Ako, wag ho kayong ngayong manalangin. Nag-aaral pa lang tayo kung paano manalangin. Huwag niyo i-apply agad ngayon. Ang bilis mo namang mag-apply. Makinig ka muna. Tama ba? Huwag niyo sasabing pamilyar ka din eh. Ang tanong, nagpe-pray ka ba? Are you with me? Pagdating po sa Romans chapter 8 verse 14 to 17, ang tinutukoy pong anak ng Diyos dyan ay yung may Holy Spirit. Tama ba? Kaya nga sumisigaw, Abba, Father. Be sure that you have the Holy Spirit. And the evidence that the Holy Spirit resides in you is this. Napipighati ka sa kasalanan. Tama ba? Kasi sabi ng Efeso 4:30, grieve not the Spirit. Tama ba? Are you with me? Pagdating po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18, ano po ang talakayan dyan? Tingnan niyo po, sabi ng 2 Corinthians
chapter 6, verse 18. Dinidiin ko lang po yung sinasalitang our Father. Ano? Kasi alam mo, hindi ho makakatulong sa iyo ang kahit sinasaulong panalangin, gabi-gabing panalangin, kung hindi mo tiyak na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi ang tinuturo ang manalangin para kayo ma-develop, maging matatag sa Diyos, be sure that God is your Father. At ito pa ang katotohanan ng Ama ay yung anak. At ako sa inyo ay magiging Ama. Sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon makapangyarihan sa lahat. Ano ang previous verses niyan? Separation. Tama ba? Ang tunay anak ng Diyos, hindi nakikipamatok ng kabilhan sa hindi sumasampalataya. Sapagat anong pagkikipagkasundo, meron ng liwanag sa dilim. Ang bilihal kay Kristo, ang templo ng Diyos at templo ni Satanas. Ang tunay na anak ng Diyos na valid tumawag ng our Father na may natutulong sa kanyang panalangin, be sure na ikaw ay nabubuhay na hiwalay sa kasalanan. You're the light. You're not the darkness, in the darkness. Amen. In fact, mga kapatid, ang taong nabubuhay sa kasalanan, hindi na yan nananalangin. Ito sasabihin ko sa iyo. Mahirap nang manalangin ng isang taong matigas ng budhi sa kasalanan. Bakit? Wala kang pwedeng manalangin sinungaling. Laging sasabihin mo sa Diyos kung ano ang tayo ng buhay mo. Kaya ayaw mo nang tumawag sa Diyos, ang hirap ng maging totoo. Bakit? Tanggap mo nang ikaw ay ganyan sa kasalanan. Don't expect to be calm and strong spiritually apart from prayer. But how can you really pray to God if God is not yet your Father? But how can you prove that God is your Father? Do you believe Christ? Do you have the Holy Spirit in your life? But the question is this: do you live separately from this world? Lagi natin sinasabi, okay lang na ang barko na nasa ibabaw ng tubig. Ang abnormal, kung ang tubig ang nasa ibabaw ng barko. Hindi may iwasang tayo nasa mundo pa, pero pwede mong iwasang mabuhay ka ng makamundo. Tama ba? Kumusta ang paggamit mo ng cellphone? Is that godly or worldly? Kumusta ang paggamit mo ng Facebook? For the glory of Christ or for the world pleasure? Father ka ng father. Pader ang katapat mo. Tama? If God is not your father, patay ka sa pader. And how can you prove that? Let's prove it. Don't just claim it. Prove it. Tama ba? Alam nyo, nakakabingi na ang mundo kasi lahat naman sila Kristiyano din daw eh. Kaya nakakabingi. Lahat naman ay Kristiyano eh. Patunayan natin ang pagiging iba ng Kristiyano. Tama ba? Yun na lang. Your God. God cannot be your God kung siya ay hindi mo pa Father. Walang lasap, valid na realidad ng Diyos ng Biblia ay Diyos mo hanggang hindi mo pa siya Ama. Kaya your Father and my Father and my God and your God, magkahiwala yun. Pero sa relationship, magkasama yun.
Tama ho ba? Gusto niyo ba lumago? Gusto niyo bang habang natagal ay kayo'y pasarap ng pasarap? Ano yung anong awit? Sweeter than... O sige. Para yung mangyan, na bumili ng halo-halo. Aba, may itong halo-halong ito eh. Habang natagal ay natamis. Ay paano, hindi mahinalo. Ay kaya nga halo-halo. Ay hindi nalo. Ay bakit habang natagal ay natamis? Ay ang kinain walang lasa. Ay nasa ilalim, yung mga palahok, may asukal. Ay tatamis nga yun. Ay yung mangyan inakaintindi mo baba pa. Ay habang natagal ay natamis. Tama? Ay ba ikaw eh. Sana hindi tayo good for 1 week. Christian. Good for 1 month, Christian. Good for 1 year, Christian. Sana tayo ay lifetime Christian. Kasi ang Diyos po hindi pasama habang natagal. Tama ba? Kasi dapat talaga nakatuon ng ating mata sa Diyos eh. Pag napagiwang ka sa iba, kaya kala mo may mas maganda pa sa Diyos. Kasi napagiwang ang paningin mo sa iba. Diga? Pero Albert, wala nang pinakamaganda sa iyong tingin, di ba si Eloy? Di ba? Pero nung yung katrabaho mo, parang mas maganda yata sa akin. Utay-utay ng papangit si Eloy, pag may katrabaho kang nakikita, parang mas maganda siya. Kung patay nga, mag-uusap na kayo mamayang baka kaya sinabi ni Pastor di ba? Di ka ninong ko na eh. Di ba naninong Biola ang pinakamaganda? Sa inyong paningin? Sa inyong paningin. Di ba? At kapag ang ninang Biola hindi na pinakamaganda sa paningin ng ninong Kune, may iba nang nakikita yan. Si Roselyn na. Di ba? At ito, walang daya ito. Pawang katotohanan. Sa paningin ng aking asawa. Wala na, hila. Di ba? So, ibig sabihin, kapag ang Diyos habang natagal ay hindi nagiging maganda sa iyo, may iba ka nang tinitingnan. At kapag bukod sa aking asawa ay may maganda akong nakikita, tiyak ako'y nasa kasalanan. Pag may maganda ka pang nakikita sa Diyos, tiyak nasa kasalanan ka. Tama ba? Tama ba? Bay nung unang naliligaw ay mas nanliligaw katulad ni Henry. Talaga naman. Ano sasabihin yung madaling araw ang trabaho ni Joyce? Ihahatid yan. Gapaalam pa sa akin, akala mo na may pagpinigilan ko hindi gagamitin. Di ka? Pero, after, na masimsim mo na ang lahat. Hindi ako laruan. Naintindihan niyo siguro ang aking ibig sabihin. Kumusta ho tayo mga mananampalataya? Habang hubang natagal, ang Diyos ay naganda lalo. Pag hindi, may iba ka nang nagagandahan. At tiyak yan ay kasalanan. Tama ba? May gaganda pa kaya sa Diyos? Sa tingin nyo, ang maganda sa Diyos, ang kanyang ganda, hindi nagbabago. Yung iniakala mong ganda, yung pinagmamalaki mong ganda, kaya ako hindi nagmamalaki eh. Ha? Yung pinagmamalaki nyo yan, bumilang ka lang ng 60 taon. Wala na. Tingin ko nga sa inyo, wala pang 6 na taon, wala na eh. Tataranta pa'y wala. Kaya naman ito ninong ko niyo. Ha? Pero sa totoo na, umiyak po tayo. Hindi tayo nagbibiro sa pagkakataong ito. Nakakalungkot kasi eh. Nadadaya tayo. Tignan nyo ha.
Yung halimbawa, dating natin, gandang-ganda ka sa artista, ito ang tanong ko, binibigyan ka ganyan ng tinapay tuwing umaga? Marami nagbubuksing pag may laban si Pacquiao. Sa totoo na ikaw nasusuntok ni Pacquiao. Nakabalato ka na ba kay Pacquiao? Pero sa Diyos na itinatapon mong madali, siya yung bumubuhay sa'yo. Isa lang yun sa biyaya. Anong mangmang natin, di ka? Basahin mo ang Bible. Magsiyasat ka ng sarili mo araw-araw. If there is something wrong na dapat itama, ipatama natin sa Diyos. Dahil sabihin ko sa inyo mga kapatid, timawa tayo pagdating ng sakuna na malayo tayo kay Kristo. O sa totoo na, nakakalungkot ang mga nangyayari sa buhay. Pero alam niyo ba, si Pablo dumaan ng matinding pagsubok, ang sa kanya, magaang kapighatian. At sandaling kapighatian. Pero sa totoo na, ang tagal nun. Pero pag malapit ka sa Diyos, ang gaan. Tama ba? Alam mo, pag malapit sa Diyos, ang laki-laki ng problema mo, ang gaan-gaan. Pag malayo ka sa Diyos, wala ka pang problema, problemado ka na. Di ba? Yung spy, yung 12 spy, di ba? Merong dalawa, si Caleb at saka si Joshua, at saka yung 10 tribes na representative ng tribes. Are you listening? Oh, kasi pina-spy yung lugar eh. Ay, nagsumbo yung 10, naku, ay ang ganda nga ng lugar. Kasi may mga giant. Tama ba? Siya higante, tipaklong lang tayo sa kanyang paningin. Ay yung si Caleb sa Joshua na malaki ang tingin sa Diyos. Kasarap ng lupain, puntahin na natin. Bakit? Tinapay lang yung mga naroon. Tama ba? Paano? Malaki ang tingin sa Diyos eh. Kaya ang tingin sa problema, tinapay. Tama ba? Pero pagka ikaw ay malaki, maliit ang tingin mo sa Diyos, ang liit-liit naman ang problema ko ikukumpara sa problema ng iba, tingin mo sa ikitipaklong, yun ay higante. Pero hindi lalaki ang tingin mo sa Diyos kung hindi ka laging natawag sa Diyos. Tama ho ba? Tayo tingnan niya, ako'y nangangailangan. Tiyak. Kailangan ko ang bigas, kailangan ko ang kape, kailangan ko ang gin, kailangan ko ang beer. Lahat sa inyo may pangailangan. Pero tanong ko sa iyo, ikaw ba may pangailangan din sa Diyos? Bet yung pangailangan mo sa lupa, di magkandang ugaga. Bet yung pangailangan mo sa Diyos, kailan ka nagseryoso dyan? Ang sabi, all these things shall be added unto you. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Do you believe that? Nakakalungkot. Ground for truth. Be sure God is your Father. Number 2. Kasi sarap hong bulayin ng talata eh. Pagka pinatulang ko yung isang puntos lang natin, part 2 na naman tayo. Number 2. God's will be done. Tingnan po sabi ng verse 10, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ay ba ang panalangin nakakapagpalago? Manalangin ka nang maganap ay yung gusto niya, wag yung gusto mo. Tama ba? Kaso lang mahirap mangyari kung ang kalooban ng Ama ay hindi mo pa nga Ama. Totoo na ha mga kapatid, laging ang natural at matinong Ama, mas tama ang iniisip at panuntunan ng Ama kaysa sa iyong anak ka lang. Tama ba? Opo. Kasi mas matanda siya sa iyo. Alam niya ang tindi. Ang talagang nararapat para sa iyo. Lalo ang Diyos. Ngayon, nananalahin ka sa Diyos, pero ang tigas naman ng ulo mo, paano ka lalago? Ang ultimong penungsos ng sinagkatawang tao, hindi lang siya nagturo ng panalangin. Thy will be done. Siya mismo. Not my will, but your will be done. Tama ba? Gusto niyo ba lumago? Gusto ba maging matatag?
Gusto niyo bang maging kawangis ng Panginoon habang natagal? Gusto niyo ba ang Diyos ay patamis ang patamis? Paganda ng paganda sa iyong paningin? Manalangin ka na ang gusto mong mangyari, mangyari yung gusto mo sa akin. Dahil ang pinaka-the best ay yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto mo. Tama ba? Ako. Ay, noon yung matagal lang napaibig. Sa pag-aasawa, sa daming humilira. Humilirang kaibigan. Bay, nabulay ko tama ang Panginoon. Sa edad kong yun ako nagkaasawa. Na nauna mo nang i-establish ang church. Marami ng kapatiran nagmamahal sa akin. Kung ako'y walang pambili, may mauutangan. Kung ako'y binigyan agad ng Panginoon doon sa kasagsagan ng aking kahumalingan, baka kami hiwalay. Bakit? Immature pa Tama ba? Ba naghihirap lang ang mga anak? Ang Diyos ay maalam kaysa iyong alam. Tama ba? Hindi ang Diyos nalilate sa kanyang panukala at hindi rin napapaagap. Laging on time. Timing ang kalooban ng Diyos. Ang problema, tayo ang kumahob. Nag-aaral pa'y atat na atat na. Tama ba? Magpahinog ka muna sa Panginoon. Huwag sa mundo. Sa Panginoon. Kala mo yata ay basta ang buhay, may asawa. Mahina ang amen. Mahina ang amen. Yan mo sila ang malakas ang amen. Di ba? Si Brother Henry, hinug na rin Tamo, puputok na sa kahinugan. May pastor kayo, humingi kayo ng payo. Lean not unto thine own understanding. Trust in me. Tima ba? Tima ba? Tuloy ako nalito na. Are you with me? This is a prayer life of the Lord Jesus Christ. Not my will. Panginoon nga nagpasakop sa kagustuhan ng Diyos. Ay, ikaw paga. Hoy. Kaya nakikinig pa. Mga dalagang magaganda, tingin sa inyong pastor. Tingin kayo. Huwag kayo magkakakras sa akin. Tingin kayo. Sayang yung ganda nyo. Kung kakainin lang ng anak ng Diablo. Kayo mga pogi. Ang lakas ng loob nyo. Tingin naman agad kayo sa akin. Mag-aral muna kayo. Magseryoso kayo sa Diyos. Marami na nga sa mundong ang mga magulang ay walang kagaling-galing, dadagdag ka pa. Tama ba? Hayaan mong bumangon sa God is Able Baptist Church ang magagaling na tatay. Dahil binata pa lang nagseryoso na sa Diyos. Tama ba? Dino din sana bumangon na magagaling na nanay. Tama ba? Bakit? Inuna ang Diyos. Sa mundong iyan, ating ginagalawan, hiwalayan na lang ng hiwalayan. Suntukan na lang na suntukan. Isasama pa tayo dyan. Tama ba? Kinig na kinig naman. Pagkasama ang pamilya ay kinig na kinig. Wala akong makakagusto. Okay. So, this is a prayer life of the Lord Jesus Christ. At kung inyong do sa Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the... Do sa 24. Saan ba yung part niya yun? Yung, ang gumaganap at tumutupad ang aking salita.
ay matutulas sa taong pantas. Ano mga kapatid, ang taong sumusunod sa Diyos ay pantas. Tama ba? Kaya magandang manalangin, Lord, thy will be done. Dahil pantas, matatag ang buhay ng suko sa Diyos. Di ka? Darating mga kapatid ang mga circumstansya ng buhay. Yung iba nga wala pang COVID, di na na-attend. Di lalo nang magka-COVID. Kaya answer prayer pa sa kanila yung COVID na yan. Di ba? Salamat po ba't may COVID? Pare nabasa ko doon sa tabi ng dagat. Mayroong maraming tao, mayroong sulat. Mami, tomorrow, I will go to church. Sabi, no. No, my son. Ano sabi doon? Delikado. May COVID. Kalahin mo, nasa beach, delikado. May COVID. Pag sa beach, walang COVID. Pag sa church, may COVID. Pambihirang mga... Paano lalago yan? Paano lalago yung mga... Tama ba? Ay kainamang ka na. Pag sa church, may COVID. Pag sa beach, wala. Pag SM, may COVID. Pag sa church, pag sa SM, walang COVID. Pag sa church, mayroon. Be careful. Tingnan niyo po ang Divisoria. Parang may COVID. Napakaingat ng baptist. Takot sa COVID. Tama ba? Di ba nakakatawa yun? Pero totoo yun. Totoo ba sa inyo yun? Pag hindi, may potential kang lumago. Kasi, thy will be done. Thy will be done. Maganda ho laging hinahanap natin kalooban ng Diyos. Maging sa mapapangasawa. Tama ba? Pastor, tapos ng ilong siya na yun. Hindi na, mali naman mag-pronounce ang Diyos, hindi tangos. Tangos. Nagkariringgang ka. Tama ba? Pogi! Alam niyo, pag nag-asawa na kayo, hindi na yan ang pag-uusapan. Hanap-hanap ka ng sexy. Pag nagkaanak na yan, lumba-lumba na yan. Tama ba? Wala na yan. Kaya pag yun lang ang basihan ng iyong love life, ang baba mo, tol. Wala. Maganda, masipag. Anong itsura ng asawa? Masipag. Hindi ho itsura. Matalino. Itsura po, mabait. Bakit? Kasi sa mga may asawa, yun na pala ang pinag-uusapan. Ano? Pambili ng bigas. Totoo yan. Kaya kayo mga lalaki, magtrabaho na kayo. Huwag ka muna manligaw, wala ka pa naman trabaho. Lalo't estudyante ka pa, ano ibubuhay mo? Si Albert nga nagkukumaho pa yung engineer na yan. Minsan napahinggan ko si Pastor Michael Liano, ganong kayaman na yon. Pinakamayamang pastor sa Attorney Burigas. May balita ko talaga ngayon ni nagastos sa pagpapakinis. Kaya pa kaya? Pag nagkatotoo yan, gagastusan ko to. Anong pakialam ng milyon-milyon? Basta tumangos. Kalain mo yun, nag-preach siya. Ako nga'y attorney. Ako nga'y may maganda ng bahay. Kumahog pa ako Tapos ikaw, napatibok lang ang puso mo, wala ka na may diwala. Mag-aral ka muna. Magtrabaho ka muna.
bago ka mag-alaga ng hindi mo naman kano-ano, alagaan mo muna ang mga magulang mo na nagpalaki sa'yo. Paano ka magiging totoong mag-alaga ng iba ay yung kano-ano mo mismo pabaya ka. Kulang lang yan sa ligo, init ng katawan niya. Tama ba? Makinig kayo. Ako yung nagsasabi ng totoo. Magandang laging nasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ating prayer, Thy will be done. Kaya kayo mga babae, ha? Huwag kayong masyadong madala sa bola. Sakya naman kayo magaganda. Bakit? Ay, maganda yan gagawin. Di ba? Nako, ang mga lalaki ng mundo sa galing tumabil ng salita. Samantalang si Henry, sincere na sincere yan. Di ba? Are you with me? Kung ako sa inyo, sino ang lalaki pwede din eh? Wala pa yata. Hanapin nyo yung suko sa Diyos. Saka na mo yung mukha. Kaya kung walang mukha, basta suko sa Diyos. Magkakamukha yan. To follow na yan. Kasi sabi, seek ye first. Di ka, alam, pag nakita mo ang mukha ng Diyos, ang ganda ng kanyang mukha. Romans 7:22, for I delight in the law of God after the inward man. This is the real desire of the regenerated one. Yun po bang ikaw ay nananalangin na masunod ang gusto mo? Yun po ang nasa ng talagang tunay na anak ng Diyos. Tama? And then, di ba si David, tinawag ng Diyos maging hari? At ginamit ng Diyos kanyang kalwalhatian. Ano yung taglay ni David? After God's own heart. Nagagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya may David na ginamit, nagtagumpay kay Goliath, ang daming marangyang pagpapalang inani dahil sa pagsunod sa Diyos. Bakit? Siya'y taong ayon sa puso ng Diyos. Bakit ayon sa puso ng Diyos? Dahil susunod sa Diyos. Kaya gusto nyo ba kayo pagpalain? Mga dalaginding. Ninong ko ni dalaginding ang sabi ko, amen. Ba? Kayo mga binata ngayon, gusto nyo ba kayo pagpalain? Mag-pray ka, let your will be done. Tama ho ba? At tatandaan din naman sa kabilang dako, bakit naging Satanas si Lucifer? Lumaban sa kalooban ng Diyos. Bakit naging demonyo yung 1/3 of angels? Kasi lumaban sa kalooban ng Diyos. Bakit namiligro ang unang pamilya sa halamanan ng Eden? Lumaban sa kalooban ng Diyos. Bakit nabaliw si Nebuchadnezzar? Lumaban sa kalooban ng Diyos. Bakit kinain ng uod na buhay si Herodes? Lumaban sa kalooban ng Diyos. Nakikita natin sa Biblia na lahat ng napapaganda yung suko sa kalooban ng Diyos at lahat ng napapasama yung palaban sa kalooban ng Diyos. Alin ang gusto mo dyan? Gusto mong manalangin na may mangyayari? Be sure you have your ground for growth. God is your Father. Then number 2, God's will be done. Number 3, andiyan pa ho ba kayo? Kayo ba'y mananalangin ng kalooban ng Diyos? Eric, huwag kang maingay dyan. Baka kayo makantahan ni Kuya Alfred. Biro lang, Brother Eric. Hindi naman kita-kita eh.
Ano sabi ng verse 11? Verse 11. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Wala yung mga kapatid. Kapag hindi ka matured, yan ang una sa lista. Tama ba? Ano kapag ikaw ay nalago, ito ang tamang panalangin. Grind self-request. Grind self-request. Ano ba yung grind? Powder. Pulbos. Ano kapatid, kapag ikaw ay gusto mong lumago, dapat wag nakasentro sa sarili. Pulbosin mo yung sarili mo. Huwag mong ipangunahin. Alam mo ang matured na prayer, panghuli ang sarili mo. Tama ba? Bakit nag-grind? Kasi nauna ang ama, naado pa naman sambahin nawa ang ngalan mo. Desaturated ka na ng paghanga sa Diyos. Tapos, ang kalooban mo ang masunod. Anong tingin mo sa iyo, yung sarili? Masaya ka na, ako'y nakakakain ng kanin. Tama ba? Alam mo, ang lakas ng contentment ng taong masaya at nasunod sa Diyos. Opo. Walang reklamo sa buhay niya pag masaya sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang tamang panalangin na makakatulong sa iyo, dapat yung panalangin mo, pumupulbos ng sarili mo. Are you with me? Pero hindi sa listahan ng request, hindi yan ang una. Tama ba? Hindi ito pangunahing prayer request. Ito'y panalangin kontentong basta nabubuhay, makakakain, at nasusunod ang Diyos sa kanyang buhay dahil ang pagiging tiyak na nasa Diyos at tunay na nagpapasakop ay nagbibigay kasapatan sa sarili. Lalo namang, hindi ka naman talaga pinabayaan. Ano ba mga minamahal, ang hadlang kung bakit tayo lumago? Sarili. Sarili. Kaya ipapulbos mo yan sa Diyos. Na makita mo nang ang Ama, ang iyong anak, ang Diyos ang iyong Ama, sambahin mo siya. Maghari siya sa iyong buhay. Humingi ka ng ayon sa kanyang kalooban. Hihingi ka lang ng pagkain sa araw-araw, pero patulad ni Solomon, humingi siya ng kaalaman, pero ibinigay ang lahat. Ang Diyos, tinitesting ka lang. Yan lang ang hiningi mo. Pero pag tama hiningi mo, kabuntot yung hindi mo hinihingi. Kasi inuna mo siya. Tama ba? Di kasi Solomon nanalangin lang, nanaginip eh. Iba sa inyo, nananalangin na. Pamimiliin ka na ng Panginoon. Ano? Gusto pa mamili na kayo. Nasabi ni Solomon, bata pa ang inyong lingkod para mamahala sa ganitong karaming bilang ng Israel na iyong bayan. Bigyan mo ikaw ang iyong lingkod ng kaalaman. Tama ba? Sabi ng Panginoon, bingo! Tama ang iyong hiningi. Maging yung hindi mo hinihingi, ibibigay ko. Tama pag hiningi mo kalooban ng Diyos, unahin mo siya. Kaya simple lang hinihingi mo. Kala manghihingi lang, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Diyos na ang bahala sa pang-ulam. Tama ba? Oo. Ang sarap maranasan ng ganun. Hindi napaka-dami-dami hinihingi dahil hinahanap mo yung sarili mo. Pero inuna mo ang Diyos, simple lang hinihingi mo, bibigyan ka ng Diyos na higit sa iyong inaasahan. Bakit? Pwede kang pagtiwalaan eh. Dahil inuna mo siya. Are you with me? In fact, mga kapatid, pag tayo malapit na sa Diyos, talagang as in malapit tayo sa Diyos, ano pang kailangan? Ano pang kailangan? Pero bakit ka binibigyan ng Diyos ng pangailangan mo? Kasi siya ang nakakaalam talaga ng ipangailangan. Tama ba? Ito ang panalangin nakakaintindi na kung saan ilalagay dapat ang sarili. Tama ba? At ito ang tunay na malagong buhay Kristiyanong panalangin. More of Christ, not more of self. Tama ba? Amen.
Gusto nyo bang, nananalangin ba kayo magkasasakyan? Bakit? Di nang masabi sa akin kapitbahay, kayo wala meron. Paano mo i-convert yun? For Christ. Gagamitin ng pastor pag kailangan. Tama ba? Men. Pastor, wala naman driver eh. Di pag-drive mo ako. Gamitin mo anything na pwede nating gamitin kay Kristo. Be more for Christ, not for yourself. Pagka ganyan ang iyong panalangin, mga kapatid, lalago ka sa Panginoon. Talagang lalago ka. Gusto ba ng magandang bahay? Bakit? Bakit? Para may pagyabang sa kapitbahay. Pwede makamtan, pero walang development spiritual. Ang maganda, nung magkaroon ka niyan, lalo kang sumaya sa Panginoon. Tama ba? Pero kung ikaw ay lalo hindi nagsimba, lalong hindi ka nagbabasa ng Biblia, pinatunayan mo lang ang yabang mo sa kapitbahay mo. Tama ba? Ang tamang panalangin na ilalagay mo sa tama ang iyong sarili. Dapat kay Kristong kaluwalhatian, hindi sa iyong pagyayabang. Gusto niyo ba makagraduate ng may honor? Bakit? Bakit? Gusto niyo ba mabuhay pa? O, papatay ka na. Gusto niyo ba mabuhay pa? Bakit? Bakit? Ay, wala pa sa biyanan. Bakit? May makakagusto ka? Alam mo, kung tatanungin tayo bakit, ano kaya ang sagot nating totoo? Tama? Tama. Gusto niyo ba magkaasawa? Eric? Gusto mo magkaasawa? O magsawa ka na? Bakit? Bakit? Sana maliwanag ang Diyos doon. Sana may maliwanag na sagot pagdating sa Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat may maliwanag ang Diyos na kasagutan. Ako, hindi niya lang alam ang sinasaba na ako ngayon. Ginigisa ako sa doktrina ko. Ha? Sabi ko, kung dahil lang sa iyo, ako'y ko-compromise, where is my conviction? Alam niyo ba, itong sasabihin ko sa inyo, handa akong iwanan ng sino man, huwag lang ang Panginoon. Dahil alam ko namang hindi niyo ako iiwanan. Hindi niyo alam ang samot-saring nagaganap ng dahil sa aking paninindigan, sa aking naiintindihan. Walang tigil ang pag-PM sa akin. Maging isa kasagsagan ng ating anniversary, binabato ako. Hindi sila tumitigil. At para ako'y inuusisang, patunayan mo kung hindi ka ganyan. Ngaling-ngali ko nang sagutin, kung mawawala ang aking galang, sino ka? Okay, luluhod ng personal ko kay Kristo. Yan dapat na inyong maabot ng inyong maturity. Hindi ka dala ng majority. Tama ba? Ang maturity, kaya mong tumayo, kahit yung iba'y ayaw tumayo. Bakit? Hindi nga ako makatayo. Dapat maabot natin yan. Yung hindi ka natahol lang kasi may kasama kang aso. Dapat kaya mong tumahol kahit nag-iisa kang aso. Ako'y nabababawan na kaya ka lang masigla sama-sama kayo. Matetesting dyan pag nag-iisa ka. Nagsasalita ako sa inyo dahil danas ko yan. Hindi dahil sa ayaw ko sa kanila, silang ayaw sa akin. Sabi ko, anong ground? Anong ground? Please, define me what divides us. Is it doctrine? Paano kung ang doctrine ko'y may katulad sa iyo? So, hindi problem ay doctrine.
Character matter. Are you with me? Ang bihira kayo mga kapatid. Be strong. Pastor nyo binabayo. Dapat maging kaaliwan ko man lang kayo. Nasama-sama tayo naninindigan sa Diyos. Walang iwanan. Tama? Hindi lang dapat pastor ang naikipaglaban. Hindi lang pastor dapat ang nag-iigi sa Diyos. Lahat ng membro ng God is Able Baptist Church, magpakaigi. Sadyang may problema. Titindi pa ang problema natin sa naging problema ng Panginoon gayong wala naman siyang kasalanan. Anong problema mo? Baka ang problema mo ay ikaw. Tatakotin pa ikididis fellowship ko. Bakit? Matagal ba? Parang naman lagi naandin eh. Sa Paul naman, sagya ko iniwanan na eh. Hindi na ako namabago pag nangyari yan. Parang sabi ni Jay, nung mausang face mask, hindi na kami nababaguhan. Sa lugar namin kailangan talaga naka-face mask. Huwag na kayo mabaguhan sa problema, sagyang ganyan yan. Ang mabaguhan ka, wala pang problema, wala ka na. E di lalo pag meron. Kaya ba sasama pa sa pastor niyo? Sa paglilingkod, sa lugar na ito. Ako lang ba magbabasa ng Biblia? Ako lang ba ang mananalangin? Naglalamay na yata ito. Ano? Sabi ko sa inyo, pagkatapos ang aplikasyon, instruction pa ngayon. Saya ka dito, ano? Amen? Kayo ba'y nasa likod ko, mga membro? Ito ang aking sinasabi sa inyo, my strong conviction, I believe in tulip. I believe in total depravity. I believe in unconditional election. I believe in limited atonement. I believe in irresistible grace. I believe in perseverance of the saints. I believe that God is sovereign one. That's what all I believe. And I am willing to be separated sa mga taong hindi tanggapin yan. Sa totoo po, gusto ko ang fellowship, pero sa doctrine. Ang matibay na fellowship doctrine. Tama ba? Mahina ang fellowship kapag walang doctrine. Yabangan lang yan. Pasigalbuhan lang yan. Pasikatan lang yan ang ministry. Pabunggahan lang yan. Pasikatan ng accomplishment. Pero buwang ang puso sa kalaman. Hindi ako sasama sa fellowship na ipagmamalaki lang ang ministry. At para ipakilalang ikay magaling, I am nothing without Christ. Kahit nag-iisa ng pilay na ito, kay Kristo ako. Ay kayo. Tama ba? Kayo. Hindi ako nagbabasa lang ng Biblia. Tatayuan ko yan hanggang kamatayan. Kahit ako'y inyong iwanan. Tinatanong ko anong paniniwala mo na sa Bible. Ikisusubukan ko ng talata. Kasi nagbabasa ka doon ng mga aklat mo kung ano. Bago ako nagbasa ng mga aklat, nakaluma na ako ng 3 aklat ng Biblia. Kaya naging madali sa akin ng eleksyon. Nabasa ko talaga sa Bible yan. Kaya madali kong tanggapin yung total depravity. Nabasa ko talaga sa Bible yan. Hindi ako reform. Kaya inayunan ko ang reform. Bakit naniniwala sila sa eleksyon? Naniniwala sila sa total depravity. Naniniwala sila sa sovereignty of God. Yun ang dahilan kung bakit ako hinasama. May sasabihin mo ay kulto. Magkaintindihan. Tayo mag-usap. Huwag patalikuran.
Sa likod kayo nabanat eh. Hindi sa harapan. Hindi na nga ako makakatakbo. Sa likod ka pa nabanat. O, ayan. Diba? Diba? Kasi ayoko nang ikaw ay dala-dala lang na pinapariwalaan ng iba. Meron ka dapat paniniwalang naintindihan mo at ipinaintindi sa'yo ng Diyos. At tatayon mo yan hanggang makamatayan. Pero kaya lang maniniwalay, yun ang paniniwala nito, yun ang paniniwala na ito. Magaling kung nasa Bible nga. Pero ang sa tingin ko marami nilalabag, entay. Tama ba? Tama ba? You don't know what I am now na nararanasan. Ginigis ako. Tama ba? Sabi ko, paanin kung ayaw niyo sa akin. Hindi kayo ang aking Panginoon. Kailangan ko kayo, pero hindi niyo ako kailangan. Anong gagawin ko? Nandito naman kayo. Nandito ho ba kayo? Sinasabi ko na sa inyo ang aking conviction. At marami diyang ayaw. Ako kaya ko makipagdebate sa kulto. Pero ayaw kong aksayahin yan sa kapwa Kristiyano. Pero sila gustong-gustong mandurog ng kapwa Kristiyano at pastor pa. Ba't hindi mo yan patunayan sa kulto? Pag ini-invite ko naman doon sa group ng kulto, ayaw. Tapos pag ako naglagay ng talata, may comment. Sentido ko man lang yan. Do you believe that? Kaya sana, mag-mature tayo. Mag-mature tayo. Hindi ho tayo daladala ng tao. Tiyakin mong daladala ka ng salita ng Diyos. At hindi ako madaling mahirap kausap pag yung salita ng Diyos kasama kita. Pero kung ako'y kukultuhin mo, intay. Intay. Magharap muna tayo. Tama ba? Kumusta kayo? Kaya nakita ko habang natagal, hindi ka lang pala sa kulto talaga tatayo. Are you with me? Nung ako i-ordain, piniga ako doon kung anong alam ko. Pero hindi pa pala tapos yun. Pipigain ka pa rin hanggang ngayon. Are you with me? Salamat po doon sa nakakaintindi ng aking gusto ipaintindi. Kahit nga ang Panginoon, iniwanan ng mag-isa sa krus ng Kalbaryo. Maging ng kanyang 12 alagad. Doon masusubok ang maturity mo pag nag-iisa ka na. Doon. Nako. Mayroong mayabang lahat dahil sama-sama eh. Wala ho tayo ipinagyayabang dito. Sinasabi ko lang yung totoo na itinatayo ko. Kaya ako nadudoble karahan sa ibang, sa totoo na malakas po ang psychology ko, yung discernment. Alam ko yung tunay na nagmamahal at hindi. Alam ko yung kala may puring-puri, pero hindi. Doon lang kita ko eh. Ang tunay na kaibigan, sukdo lang sa pinakapangit mong karanasan ng buhay, kasama mo siya. Ay, anong masamang ginawa ko? At hindi mo kaya samahan? Hindi nga kita kaibigan. Tama ba? Ay, doon pa sa worst scenario kaya ng buhay ko ako samahan mo. Ay, nagsisika pa naman, di mo na samahan. Naintindihan niyo ba yun? At darating sana sa inyong buhay na kayo tumatayo dahil ng Panginoon, hindi dahil ng barkada mo. Kahit sukdo lang, hindi dahil lang pamilya mo.
Kaya pinapaunawa ko yung sa asawa ko. Sabi ko, Mami, marami na akong pinayayapakan sa iyo. Huwag lang tayo mag-away. Kasi hindi mo abot yung abot ko. Dahil marami kang kilala na hindi kilala sa kilala ko. Di ba? Salamat naman ng aking asawa. Pag kinausap ko na, ilalayasan ako. May pag-alo na yan sa akin. Kaya nalalim na yan eh. Oo, nalalim na yan. At yun ang gusto kong mangyari. Tayo'y lumalim sa Panginoon. Sa Panginoon tayo lumalim. Hindi sa tulog. Sa lalim. Sa Panginoon. Amen? Oh, pasensya na kayo. Nasamahan natin ng ganyan. Paano gagawin? Isang kapalaran. Ay, ako binubomba. Malupit ng bomba ngayon. Talagang malupit. Halos hindi na ako makatulog kagabi. Hindi ako tantala. Pag-gising ko ng umaga kanina, di pa rin ako tantala. Pinagpipilan niyo ba, pastor niyo? Ako'y nasa ordination uli. Pero salamat, payapa ang puso ko. Lalo kong minamahal ang Panginoon eh. Sa totoo na. At nakikilala ko lalo ang tao. At yung knowledge, yung wisdom, pagyabangan ng tinapos mo. Pag yung character may bagsak, wala sa akin yan. Character matter. Are you with me? Okay. Siguro, number 4 tayo. May concern sa akin. Nagpadala ng video, 3 minutes. Because of my conviction. Are you with me? Ganyan sa ang buhay. Tama? Kaya titingnan diyan kung saan ka nakatingin. Pero sana isa rin kayo sa hugot ng aking kagalakan at katuwaan sa Panginoon. Pwede ho ba yan? Kaya ako, mga kapatid, kaya naman ako nagwawasang sa preaching pag hindi kayo matuto. Pag sinabi kong huwag ka nang maglaro ng Mobile Legend, nawawalang spiritual appetite mo dyan, huwag ka na maglaro. Kadagdag ka lang sa aking damdamin eh. Tama ba? Tama ba? Kadaming pwedeng gawin, bigay kayo malululong pa dyan. Tumulong kayo sa pastor nyo. Sa akin, malaking kagalakan na kayo nagbabasa ng Biblia. Na kayo umiiwas na magpapahina sa iyo, malaking katulungan na yan sa akin. Pero kung kayo mismo pa'y sawayin ko, paano na? Tama ba? Naintindihan niyo ba ako? Pag sinabi kong stop that, stop! Tama ba? Magsipag kayo sa inyong bahay. Yan ay kagalakan sa magulang, kagalakan sa pastor nyo, kaluwalhatian sa Diyos. Kaya kung papangkal-pangkal ka sa bahay mo, puro computer game ka, naturingan kang baptist ka, nakakahiyang membro ka. Pabigat ka sa pastor mo. Hindi ka nakakatulong. Pero may kayo masunurin sa Diyos. Batuhin ako ng lahat ng bato. Babalikan ko lang kayo. Salamat, may mga membro namang. Tama ba? Tama ba? Number 4. Talagang wala na ako sa outline. Number 4. Ano po yung prayer na makakapagpalago?
Verse 4, verse 12, tingnan niyo po hanggang 15. Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Kita mo yan. Kaya biblical talaga yan eh. Bigay ito yung usong-uso sa Bible. Gaya naman namin nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong kasalanan. Number 4, na panalangin na nakakapagpalago. Pakilagay na lang yun eh. Grievance for sin. Ay mo mga kapatid, kaya masarap manalangin dahil ikaw ay lungkot na lungkot sa kasalanan. Ito po ang aking bulay diyan sa tunay na diwa ng panalangin. Prayer is an expression of spiritual life grieved by sin in longing for God. Kumbaga, ito, ang panalangin ay kapahayagan na ikaw ay talagang buhay spiritual, na ikaw ay nalulungkot sa kasalanan dahil gusto mo ang Diyos. Ikaw ay gustong-gusto mo ang Diyos. Kaso lang nagkakamali ka pa. Are you with me? So magandang manalangin, ang panalangin nalago yung bang ikaw ay pighating-paghati, lumbay na lumbay, doon sa umahad lang sa palapit na buhay sa Diyos. Tama ba? Tama ba? Ibig sabihin, kaya ka nananalangin dapat, buhay ka eh, spiritually. At ramdam mo yung humahad lang sa iyo para maging malapit sa Diyos. Yung kasalanan. Kaya gusto mo, kaya ikinagpipray. Yun ang tunay na panalangin lalago. Yung may kamalayan sa nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Hindi yung panalangin ka lang, wala ka mong pakialam doon sa naglalayo sa Kanya. Hindi totoo yun. Huwag kang manalangin, hindi ka pwedeng manalangin ng sincero na hindi ka naman nagmamalay sa mga maling nagpapalayo sa iyo sa pinapanalanginan mo. Tama ba? Then finally, verse 13, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman sinawa. Ayaw po, tunay na panalangin, governance and glory of God. Ang mga gandang panalangin na nakakapagpalago yung sa ikaluluwalhati talaga ng Diyos. Huwag kaming pagharian ng kasalanan, kundi ikaw ang maghari dahil iyo ang kaharian at ang kaluwalhatian. Tama? Kaya more of Christ, not more of self, ang prayer sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ako pa iniwala pag ikinasal si Henry at si Joyce, may kaluwalhatian ng Panginoon. Tama ba? Bakit? Dumaan sa aking office. Ilan kang office yan? Bago natuloy yung tunay. Panalangin nyo, ito ilalagay na sa hindi mapalagay. Gawin natin ang lahat sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Manalangin tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 30, lahat ng inyong ginagawa, pagkain o pag-inom, gawin ninyo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tanong, nakakaluwalhati ba yung mag-computer games sa Diyos? Tatanungin ko kayo. Kung yan ay nakakaluwalhati sa Diyos, tuloy! Tama ba? Lahat ng alaman mong nakakaluwalhati sa Diyos, tuloy mo. Pero pag hindi, bit may tutuloy. Tama ba? Paano ka lalago sa prayer life mo? Alaman mo naman yung nakakaluwalhati sa Diyos at hindi. Saan ka napunta? Tabi mo na lang yan. Mapagpala naming Diyos. Sana po ngayon ay kinausap nyo kami. Nakita namin yung panalangin tunay na may dulot na paglago.
Dahil ikaw mismo ang nagturo. Habang tayo nakayuko, nakapikit, di tayo magtatagal. Kung kinausap ka ng Diyos ngayon, huwag mong patagalin ang panahon para hindi ka lumapit dito sa una. Manalangin. Panginoon, salamat. God bless you. 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 Please, kayo man lang sana ay gamitin ng Diyos na kaaliwan ko. Dahil kayo natututo. Sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon. Magsikap sa Panginoon. God bless you. Di ka pa ligtas, lalo kang manalangin na ikaw ay iligtas, humingi ka ng tawad, sampalatayanan mo si Jesus. Gusto mo matuto sa Diyos? Panalangin? Be prayerful. Base sa itinurong panalangin ng Panginoon. Napagpala namin Ama, Diyos sa langit po, salamat po sa iyong mga salita. Sana'y nakarating po yun sa unawa na malalim na magpapagalaw ng aming buhay sa pagbabago, paglago sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.